Sa simula pa lamang ay natutunan na ng tao na maglinis pagkatapos manggaling sa palikuran. Ngayong modernong panahon mas pinakakomportable na ang paglinis sa ating sarili pagkatapos tawagin ng kalikasan, dahil sa tulong ng mga toilet paper, bidet at marami pang iba ay mas napadali ito habang nakaupo sa porselanang trono. Ngunit ano nga ba ang ginagamit ng mga sinaunang tao na panlinis tuwing tinatawag sila ng kalikasan? Sponge on stick. Ang sponge sa isang stick ay ginamit ng mga ancient Romans kung saan tinatawag nila itong tersorium, isang espongha ng dagat na nakadikit sa dulo ng isang stick na itinago sa isang balde ng tubig na asin o suka upang isanitize ito pagkatapos gamitin. Ang mga ancient Romans ay gumagamit ng tinatawag na latrine o isang palikuran ng sinaunang Romans na binubuo ng ilang butas na pinutol sa isang slab ng marmol. Habang nakaupo dito ang mga tao na walang mga divider, may isang butas na inuupuan ng tao at isang butas sa pagitan ng iyong mga binti kung saan mo ipinasok ang tersorium at pinunasan ito sa paligid ng iyong bum area hanggang sa maramdamang malinis. Ibinabahagi ng mga mahihirap na tao ang kanilang tersorium sa bawat communal latrine, at pagkatapos ay iniwan itong nakababad sa balde ng suka o brine. Samantala ang mga mayayaman ay may sarili namang tesorium. Bato at ceramic. Sa ancient Greek naman ay ginagamit nila ang tinatawag na ostraca o peso'y isang bato o pebbles. Minsan ay gawa rin ito sa mga sirang ceramic na pinakinas ang gilid nito upang hindi masakit gamitin, at ginagamit nila ito upang panlinis. Samantala ginagamit din ng ancient Greek ang ostraca bilang parusa sa kanilang kaaway kung saan ang piraso ng ceramic ay inukitan pa nila ng pangalan ng kanilang kalaban bago ito gamitin. Wooden or bamboo stick. Sa mga archaeological site sa labas ng lumang Silk Road sa China, natuklasan ng mga scientist ang 2,000 years old na salaka, seko at tsugi. Ang mga ito ay kahoy o madalas na kawayan na mga stick na may hugis ng spatula. Binabalot ng mga tao ang dulo ng tela bago ito ipunas. Ang mga Inchik ang unang gumamit ng toilet paper, matapos ito madiskubre noong 6th century AD. Noong huling bahagi ng 14th century ang Imperial Court ng China ay gumawa ng maraming toilet paper na may lapad na 2 by 3 foot. Ngunit para lamang ito sa Imperial Court, noong 1390 ay ginagamit na sa Eastern Hemisphere ang toilet paper ngunit umabot ng siglo bago ito makarating sa kanluran. Tubig. Sa Europa ay hindi lumitaw ang toilet paper dahil sa pagrereklamo ng kilalang Pranses na manunulat na si François Rabelais, dahil hindi daw ito gagana. Sa Europa ang kadalasang ginagamit ay isang palanggana na may tubig na nakalagay sa pribadong lugar at doon naghuhugas ang isang tao. Maraming mga kultura ang yamakap ng tubig bilang pinakamahusay na paraan upang linisin pagkatapos mapawi ang iyong sarili. Sa mga bahagi ng North Africa, Asia at the Middle East, karaniwan ang magpunas gamit ang iyong kamay at pagkatapos ay maglinis ng tubig. Para sa kadahilanang iyon, ang mga tao ay nakipagkamay lamang sa kanan. Itinuring na hindi wasto o marumi ang pag-iling gamit ang kaliwa. Corn cobs. Sa Hilagang Amerika ay sagana ang mais, kaya ang corn cobs ang isa sa mga ginagamit nila dahil malambot ito at madaling hawakan. Noong 18th at 19th century ay ginamit naman ng mga Amerikano at British ang mga newspaper bilang panlinis at natuklasan nila doon ang toilet paper. Matapos matuklasan ang toilet paper ay naging mapadali ang paggamit ng mga tao dito at sinabayan pa ng paglabas ng mga bidet at maraming mga invention na nagawa.